Good day mga tirador, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, throwback muna tayo no sa 2010 National Championships. Ito po yung unang laban namin ni Super Grandmaster Wesley So noong nandito pa siya sa Pilipinas. So after itong tournament na to, ilang taon na lang biglang nag-migrate na po siya sa US eh. So parang ito yung one of the few games namin bago siya makaalis papuntang US. So kung makikita nyo po dito si Wesley, ang rating is 2665 na. Ako po ay isang FM pa lang with the rating of 2315. So punta tayo sa ating game. Si Wesley ang white and tayo po yung black. So ito po nag-start with the E4 and then ang opening natin way back is D6. Ito po yung tinatawag na perk defense. Talagang itong perk na ito, yan ang opening ko simula pa kabata hanggang nag-IM ako. And puro torture po yung inabot ko dyan. Kaya hindi ko po yan recommended na opening. Kasi puro pahirap yung naalala kong inabot ko dito eh. So nag D4, Knight F6, Knight C3, and then G6. Ayan na ang perk defense. Para siyang King's Indian pero against E4. Ayan, so King's Indian setup against E4. Ayan. So nag F4, ito yung tinatawag na Austrian attack. Bishop G7, Knight F3, and dito po merong dalawang linya. Pwede kang either mag C5 or mag Knight A6. So itong opening na ito kahit medyo substandard, memorize ko po yung mga linyahan dito. Papakitaan ko kayo ng isang magandang linya sa perk defense. So pag ganyan, minsan kasi pwede yung i-check. Ayan, ito po nauso ito dati. So pagka Bishop D7, E5, Knight G4, and then E6. Pagkakain, merong Knight G5. So threat ang Knight, tapos threat ang E6 pawn, capture sa B5, capture dito, and then pagkakain, perpetual check. Ayan, so nung sinaunang panahon pa yan, yan pa yung mga binibigay na linya ng mga engines. So medyo mahina pa po yung engines nung panahon na yan. Ayan, so pwede yung ganyang linya, isa yung mainline ng perk Austrian attack. Pero ang ginawa ko dito is nag-castling po tayo. Ayan, castling. And ang linya dito is Bishop D3, Knight A6, and then pagka-castle is C5. Ayan, so ito po hindi yan kinakain. Kasi pag kinain mo yan, kakapturein lang po yan, and then makaka-develop ang bishop and yung rook mau-open file. So yan po, parang hindi po yan ginagawa talaga yung pagkain na ganyan. So ibalik natin. Kaya ang linya dito is D5, Bishop G4, and ito pong pinapasok namin ni Wesley, talaga mainline lang ng Austrian attack. So Bishop C4, Knight C7, H3, capture, and then pagka A6, A4, B6, Queen D3, and E6. So itong linya dito, palagi ko pong tinitira ito kasi napanood ko po ito sa isang video series ng isang grandmaster, no? So nung unang panahon, hindi pa uso yung mga YouTube videos na yan. Sa mga video po, nasa CD lang. So yung isang CD, ito po yung linyang tinuturo ng grandmaster. Talagang sabi niya, equal daw itong ganitong linya. So pagkakain ni Wesley kain, sinusundan niya pa naman no yung linya doon sa nabili kong video series. Ang tira doon is Rook D1. Ayan. So ito po ang tira nung Grandmaster doon sa video series natin na substandard din yung tinuro. Kasi pagka Rook D1, D5, ED5, ito daw po ang linya para maka-equalize ang itim. So pagkakain, kakapture ng ganyan, palitan, tapos Rook D8, capture, makakapasok yung rook sa D1 and mauuwi po sa equal position. Na tama naman, no? Very slight advantage, halimbawa gumanon, kakapturein itong pawn sa B2 and magkakapalitan, mauuwi
sa tabla. Ang kaso, yun lang po yung binigay na linya nung Grandmaster na napanood natin. Ang tinira ni Wesley is Bishop E3. At ito po, hindi na tinuro doon sa nabili nating DVD. So, ang ginawa ko dito is D5. Ayan pa rin. Pinagpatuloy lang natin yung idea nung GM. So, kain-kain. And ito po yung magandang kakaibang idea ni Wesley with Rook AD1. So, dinevelop niya yung Bishop. Tapos yung isang Rook ang dinevelop niya para hindi po may ipit doon sa C1 and sa A1 yung mga pyesa niya. Ngayon, pag kinain kasi yan, kakainin, open, check, tapos sa pull ang queen. Ayan. So, yung ginawa natin, King H8 lang muna tayo. So, dito, pag kinain yan, pagka nagkapalitan, meron tayong possible kakainin din sa B2. And yun po yung parang pinaglalaban natin ditong equality. So, pag halimbawa kumain and bishop b2, kahit papano nabawi yung pawn, equal position. Kaso dito, ang ginawa ko po medyo kakaiba, no? Imbis nag bishop b2, queen e8. Ayan. Double attack. So may atake sa bishop, may atake dito sa a4 pawn. And yan po, dinipensa ni Wesley sabay with queen b3. And pagka c4, ang ginawa niya is queen takes b6. And ito po ay isang inaccuracy kung saan, kung nakita ko yung tamang move order, mauuwi na sana sa tabla. So ipapakita ko po ang tamang move. So pagka rook b8, good move, tama pa rin. Queen c5, ito ang critical position kung saan hindi ko nahanap yung drawing move. Ayan, pwede ko po kayong bigyan ng 5 seconds, try nyo pong i-pause, hanapin nyo paano makatabla kay Wesley sa posisyon na ito. Ayan, so ang tira dito is rook f5. Itong rook pala ang aatake sa queen. Kasi siguro nakafocus ako dito sa rook na ito, hindi ko tuloy nakita. So halimbawa, pagka pumunta dito, no, kailangan kasi nakadepensa sa bishop, pwede ko na siyang habulin with rook f7. Ayan, so mauuwi na yan sa tabla. And take note, hindi ka pwedeng pumunta dito sa a3 para depensado yan kasi merong napakalakas na c3. And dito lamang pa ng konti ang itim, no? Kasi under attack ito and pagka-capture sa b2, magkakaroon ng napakalakas na passed pawn. Ayan. So yan po, sayang hindi ko nakita. Siguro nakafocus ako dito eh. Nakafocus ako sa rook c8. Pagka queen a3, c3, merong bishop f5. So yan po ang big difference na yung rook ay nakaalis na. No, so matatamaan dito kahit makapture mo yan, capture, quality down ang ending. Ayan, so ibalik natin. Ang ginawa ko is rook takes b2, bad move. So nag bishop d4 lang, kahit nabawi ko po yung pawn, so nabawi natin ang pawn, makikita natin equal ang pawns. Ang kaso mo, pagka rook fe1, queen a8. Ayan. Makikita natin yung king ko hindi po safe. Yung king ni Wesley safe na safe. Kahit threatening checkmate, nag-rook d5 lang. So hinarangan lang muna. And pagka rook takes f4, yan po pala ay isang napakalaking patibong. Ayun, yung rook d5 na ito. Inabangan na ni Wesley with rook e7 check. And pagka king h6, bigla akong na checkmate dito sa rook h5 check. Pagkakain, brilliancy. Pagkakain may queen d6 check. And dito po resign tayo kasi unstoppable na ang checkmate. Pagka king g5, merong rook g7. Tama ba? Tama. Rook king f5, rook f7. And diba king e4 check. Check. Oops. Check ulit.
And pwedeng matihin dito. Ayun. Yun ang kamatsas. Napatibungan tayo ni Wesley. So inabangan niya na po yan, no? Pagka Rook D5 niya, kita niya pag kinain mamamate. Halimbawa naman, umatras dito sa baba. Anong mangyayari pag umatras sa baba? Mate rin po yan. Dali lang ha. Rook E D7. Ayun. Biglang tatamaan ka ng Rook D8 check. Huli ang iyong queen. Pag umatras ka dito, pwedeng mag Queen E7. Dito ka naman mamatyasin. Ayan. So yan po ang ating game for today. First match namin ni Wesley. Kung saan muntik na tayo makatabla, no? Kung nahanap natin yung tamang tactics. Kaso medyo mahina pa po ako dyan sa calculation. Ayan, so ipapakita ko lang yung naging standings ko sa first national championships natin way back in 2010. Ayan po, ang in-score natin 1 point. 1 point out of 10 games. Ayan. So yung round 2 ko kasi si GM Jason Gonzalez nag-withdraw na po yan. So hindi na po yan counted sa mga score. Unfortunately, 2 tabla lang nakuha natin, ang lalakas ng kasali. Si GM Wesley ang champion. And kung papansin nyo, si sila GM Antonio 2572, talagang ang tataas pa po ng rating, 2500s pa. Ito po ang naging final standings. Ayan. Final ranking after 11 rounds, GM Wesley champion with 8.5 out of 11. Second po, GM Gomez, 7.5. And third, si GM Antonio with 7 points. So, nandun tayo sa 11th place with 1 point. So, naalala ko na trauma ako dito sa tournament na to talaga, no? And of course, si GM Gonzalez Jason, yan po, nag-withdraw na po yan. So, not counted na siya sa final score. Ayan. Pero 16 years later, tayo na po ang national champion. Nakabawi na tayo dito sa traumatizing tournament na ito. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.